Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang yung weekly gabay tarot reading for December 10 to 16, 2023. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa week na ito para po kay Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius spirits guides? You're taking time to your family. Maaring nag-uusap kayo sa week na ito. May importanteng usapin, meeting ng inyong family. Or nagkaroon ng renovation sa inyong sala, or nag-general cleaning po kayo, or nagkaroon ng dagdag gamit. Spirits guys, ano po ang ganap for this week? Ganap for this week para po kay Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius from December 10 to 16, 2023. Some of you magkaroon ng biyahe or paglipat ng lokasyon. You are building your stability and security sa inyong buhay. May nakikita rin ako dito na may magaganap na long distance relationship. You're taking an action towards your goal sa buhay. Spirits guys, ano pa po ang ganap for this week para po kay Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius from December 10 to 16, 2023. Makatanggap kayo ng message of concern na, which is shocking news po ito. So, kailangan maghanda kasi may marireceive kayong message through text, chat, email, call, or ihahatid ito ng isang tao. Unexpected message po ito. Spirits guys, ano po ang mensahe ni Gemini para po kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week, December 10 to 16, 2023. You're taking an action talaga. Kakasabi ko lang. Or papasok na kayo sa inyong new beginning sa buhay. Magkakaroon na ng action. You are moving forward. You are decided here to heal yourself. Na nagkaroon na ng healing process. Nagkaroon ng connection. You are connecting to your energy, to yourself, to your intuition also. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Releasing of past emotions. Spirits guys, ano pa po ang mensahe for Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 10 to 16, 2023. Weekly gabay po. Mensahe niyo po, Spirits guys. Yes. Believe in miracles. Paglalakbay din ito. 3 cards na nagsabi dito. Nagkaroon ng location dito. Like for example, nagkaroon ng meeting sa inyong family kasi may balak kayong trabaho sa malayo.
Maaring abroad or malayong lugar sa Pilipinas. Oo. Kaya nagkaroon ng family meeting dito. Kasi para to sa inyong sarili, sa inyong goal sa buhay. Tatlong cards na po nagsabi na may lokasyon, paglilipat, or magkakaroon ng new beginning sa inyong buhay. Spirits, guides, energy po for this week, December 10 to 16, 2023, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Clarification po. Clarification of this card para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius for this week, December 10 to 16, 2023. Spirits, guides. Clarification of this card para po sa career and money. Clarification po para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week, December 10 to 16, 2023. Love and romance, self-love, partnership, and romance from December 10 to 16 para kay the Gemini, Libra, and Aquarius, spirits, guides. Clarification of this card po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, uploaded na po yung 2024 Gabay Tarot reading nyo po. Please visit our channel. Scroll down nyo lang po. Doon po yung 2024 Gabay Tarot reading for Gemini, Libra, and Aquarius. Separated posted video po yun. At saka yung November po, 2023, scroll down nyo lang po. Doon po yung December monthly Gabay Tarot reading nyo po. Separated video rin po, Gemini, Libra, and Aquarius. Maraming salamat po. Sa week na ito, from December 10 to 16, 2023. Mag-ingat po kayo kasi may nakita akong deception dito or panininlang. Mag-ingat sa ibang tao at bagay. Huwag ibunyag ang lahat ng plano at maging mapagmasid. May nakikita ko ditong sinungaling nagbabackstab po. May tinatago or plastic po siya. May taong hindi ka binibigyan ng halaga, walang pakialam sa'yo. Ayun. May posibleng panlilinlang at pagsisinungaling. May taong hindi tapat sa'yo. Maaring magsisinungaling sa sarili. Magsisinungaling ka sa sarili mo tungkol sa isang bagay or maaring may taong nagsinungaling sa inyo. So mag-ingat po kasi may nakita akong panlilinlang dito. Mag-ingat sa isang tao na nagmanipula sa iyo. Ninanakaw niya ang iyong idea or nag-waste time siya sa iyo para mag-take advantage siya sa inyo. So, this card is deception, panininlang. So, maaring kasamahan mo to sa bahay, sa boarding house. Ayan. So, ayun. So, check natin yung clarification po, which is reverse card. Okay? Nagkaroon kayo ng hesitation para kausapin tong taong ito. Matigas ang kanyang ulo. Very obsessive. Nawalan po kayo ng gana. Nagkaroon ng delay sa inyong inaantay na mensahe or isang bagay or isang tao. Nagkaroon ng hesitation to take an action. Baka nagkaroon ng hesitation dito para kausapin mo yung isang tao na nagbibigay ng concern.
Nagkaroon kayo ng unhealthy relationship or oo, nagkaroon ng unhealthy relationship dito kasi may taong hindi po totoo sa inyo. So, let's see the career and money. This is satisfaction po and abundance. Wow. Sa buhay, karerahan at kaperahan, this is satisfaction and abundance. Thankful kayo sa mga biyayang natanggap mo. You have overflowing abundance. Wow. Successful and satisfied ka sa buhay mo. This card asks you to relax and enjoy what you work hard to achieve. Share your good fortune to others and your generosity will always flow back to you. So, may natapos kayong proyekto dito, nakikita ko. Sobrang saya nyo at satisfied kayo sa naabot mong completion. Sa mga may trabaho, expect a recognition for a job well done or may nakikita rin akong parating na promotion nang dahil ito sa galing mo. So, follow your intuition. Following intuition and honoring your ideas will lead you to increase prosperity and abundance. So, nakikita ko rin dito na your health is improving and you're welcoming overall feelings of happiness and joy. So, make a wish and continue to follow your intuition to guide you on your path. So, this card signal abundance in all areas of life. Kahit may matigas na ulo dito, may taong hindi nakikinig, may taong hindi totoo sa kanyang sarili, hindi totoo sa kanyang kapwa. Ayun. So, which is good news naman sa career and money nyo po. Kasi nagkaroon po dito ng satisfaction and abundance. Nagkaroon ng overflowing abundance. Ang ganda. Successful and satisfied kayo sa buhay. For this week po, ang ganda. Clarification. Get natin yung clarification po, which is reverse card. Okay, lumabas din dito, Lumabas din dito yung alitan po. Kasi 'di ba sabi ko kanina na may kasamahan kayo sa bahay or may kasamahan kayo na hindi kayo nagkaroon ng pagkakaintindihan dahil nagsinungaling ito, hindi honest sa kanya sarili at hindi siya honest sa inyo. May nakikita po ako dito na may challenge sa inyong buhay, pamilya or buhay karera. Maring dalawa lang ito sa karera at sa pamilya. But most of all sa karera to. Yung relationship ng katrabaho mo. So, feeling mo, kinokontrol ka ng inyong business partner, inyong ka-workmate, inyong boss, or kung sa bahay man ito, feeling mo, kinokontrol ka inyong magulang, kapatid, kapareha, para hindi masunod ang inyong plano sa buhay. Kasi may gagawin kayo sa kaperahan yung tatanggapin mong malaking pera. Oo, may plano po kayo sa inyong pera na mag-invest po kayo. So, may nakikita talaga ako dito na tutol. Or maaring may tutol sa inyo sa work dahil hindi niya nagustuhan yung idea mo or tutol lang siya kasi nagkaroon siya ng insecurity. May nakikita talaga akong conflict over property dito. So, about sa kaperahan ito. So, be careful kasi may conflict po talaga. Kaya pala nagkaroon ng pag-uusap dito ng pamilya. May nakikita rin akong conflicts over property. So, ayun, sa iba sa inyo, takot mag-level up, ayaw nyong lumabas sa comfort zone. May nakikita rin ako ditong secret affair sa katrabaho. It might not be you, it might be your partner, it might be your close co-worker. Kinikwento niya sa iyo na nagkaroon siya ng secret affair sa inyong katrabaho. So, mag-ingat talaga kayo kasi inaabuso nila yung kabaitan niyo po. May ilan din dito nag-take advantage po sa inyo.
Mag-ingat talaga sa mga taong mapanlinlang at pagnanakaw kasi may nakita silang kaperahan dito. 'Di ba? Overflowing abundance. So, maraming pera to. Achieve na achieve nyo yung career and money nyo. So, ayun, nakikita nila. Nag-take advantage na naman sila sa inyo. So, huwag niyong hayaan na pumasok sila sa inyong buhay na ganun-ganun lang. Na maaari silang may kunin sa inyo. Kasi may nakita kong mapanlinlang dito. 2 cards na po ang nagsabi na may mapanlinlang at pagnanakaw na magaganap. So, this is also loss of money. So, dobleng ingat sa inyong pera kasi may natanggap kayong malaking pera dito. So, dobleng ingat talaga sa inyong ipon, sa inyong idea, sa inyong project. Basta po mga mahalaga sa inyo, may halaga na bagay. Maari niyang may nagka-interest ito nagka-interest kasi nakikita niya. Kung hanggat maaari, Gemini, Libra, and Aquarius, itago niyo. Itago niyo na, don't share yung mga valuable things sa kanila na hindi naman genuine ang pinapakita nila sa iyo. So, si Gemini, Libra, and Aquarius, madali kasi niyang magtiwala sa isang tao. Kasi akala nila na lahat naman ng tao na totoo sa kanila. Which is, kailangan talaga magkaroon ng limitations. Kasi, kaya nga pabalik-balik lang yung mga taong nag-aabuso sa inyo. Kasi, hinahayaan nyo yung taong mag-take advantage sa inyo. So, don't be. Kaya kung hindi pa ito nangyari, kailangan pag-isipan nyo ng mabuti kung ayaw nyong mawala yung importanteng bagay or tao sa inyo. Ingatan ng mabuti. Okay, sa buhay pag-ibig sa inyong sarili at sa inyong kapwa, nagkaroon po dito ng okay. So, may parating na partner na dito na mabilis at posibleng bata pa sa inyo. Bata pa sa inyo or youthful pa ang attitude. Para sa mga may relasyon, excited kayo sa coming monthsary nyo and anniversary para i-celebrate ito. Inaalala ang dating ugali ninyong dalawa. Inaalala nyo, nagkaroon kayo ng bonding nag-uusap kayo. Inaalala nyo yung ugali nyo before. Na-appreciate nyo ang inyong transformation ngayon dahil marami kayong natutunan sa inyong naranasan na pagsubok. Which is good kasi nagkaroon kayo ng communication. Healthy communication. Ginagather nyo yung mga natutunan nyo sa past nyo, sa inyong mga pagsubok sa relasyon. And the clarification is, see, nagkaroon talaga ng pag-uusap dito. This is the clarification. 2 card po nagsabi na, you are releasing the sadness, pain, releasing the pain, recovery from the pain. May sabi po dito na ang heartbreak o pagkabigo sa isang nakaraan o kasalukuyang relasyon ay tumitimbang sa iyong isip. Ang pagtanggap ng isang masakit na katotohanan o pagtanggi ay isang mahalagang hakbang, tulad ng pagbibigay daan sa inyong sarili ng oras upang pagalingin at iproseso ang iyong damdamin. Ang pagtanggi kasi ay pag-redirect. May mas magandang naghihintay sa inyo. May nakita talaga akong third party dito. May third party issue dito Maaring tapos na ito kaya nagkaroon ng pag-usap dito, ni-recall nyo kung ano yung natutunan nyo. Or may nabanggit kayong third party issue sa kasamahan nyo sa bahay, sa friend nyo, or sa inyo. Na nagdulot ng broken hearted. Tapos ngayon, you are both decided to release this pain. To release this pain, itong broken-hearted na ito, at nagkaroon ng recovery. Tapos na yun yung heartbreak. You're healing yourself from a heartbreak. Both of you, kasi nag-uusap kayo, both of you, you're healing yourself from a heartbreak. Nasaktan kayo noon, kasi nagkaroon ng third party, kasi nagkaroon ng hindi pagkakaroon ng pagkaintindihan.
So, you are both decided to let go of the pain at masasakit na alaala. Kahit malungkot kayo ngayon, or naalala nyo yung tragedy or obstacle sa inyong relasyon, nalungkot kayo, pero nag-make move kayo. Kasi decided kayo mag-move on. Kasi recovery ito eh. So, this period of sorrow won't last forever, so look to the future with hope for new experiences. This card is a reminder na you should avoid bringing your fear of heartbreak into this situation. Huwag niyong dalhin. Pag-usapan nyo lang, pero huwag niyong dalhin yung emotion nyo sa present. Kasi baka maapektuhan yung present nyo. Paano na lang kaya yung future nyo, diba? So, pag-usapan lang. Pag-usapan kung ano yung na-learn nyo sa past nyo, yung mga ganap sa inyong relasyon before na hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan. Yun lang. So, tapos, kunin nyo lang yung yung learnings nyo sa inyong journey. Yun. Para kung ma-encounter nyo ito ulit, na magkaroon ng pagsubok na naman, so, alam nyo na kung ano yung solusyon na dapat gawin. Okay? Spirits guys, ano po ang ganap, love ganap po para sa mga single, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 10 to 16, weekly ganap po. Love ganap. Some of you nag-date ngayon. Romance is blooming. I like you daw. Fun flirting, gusto ka niyang makadate, nag-uusap kayo ngayon. Sa mga single dyan. Ano po yung love ganap para po kay sa mag-asawa at sa mga may relasyon. Gemini, Libra, and Aquarius para sa mag-asawa at sa mga may relasyon for this week, December 10 to 16. May ano dito, may ganap po na paghahabol. Baka nag-uusap kayo regarding sa fear of abandonment issue. Spirits guys, ano po ang love message po para sa mga single? Gemini, Libra, and Aquarius for this week po, December 10 to 16, 2023. Family room, so you're taking time to your house, watching a movie, watching a Netflix, you're taking time to yourself para ma-relax at makalma ka. Love message na po para sa mga single. Spirits guys, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 10 to 16, 2023. Some of you, naglilinis sa inyong kwarto, sa inyong study table, nag-post kayo ng vision board, like posting wisdom message para magkaroon kayo ng motivation. Spirits guys, ano po ang love message na po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon ngayong week na ito, December 10 to 16, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Some of you guilty
Don't let guilt get in the way of happiness. Spirits guys, ano pong love message na po para sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito. December 10 to 16. Power. The power of love is like a magnet drawing souls together. Spirits guys, ano po yung wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 10 to 16? Weekly gabay po. Spirits guide, wisdom message po. Enlightenment. So nagkaroon ng enlightenment dito. Sa week na ito. Wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week, December 10 to 16, 2023, Spirits Guide. So, you're taking time to your animal. Meron din dito. Just taking time to your pet. Spirits guys, ano po ang kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week po, December 10 to 16, 2023. Lead the way. Light your own path. Enlightenment. It's time for healing. Believe in miracles. Spirits guys, ano po yung kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito, December 10 to 16, 2023. So, pag-iingat talaga sa hindi totoo sa inyo. So, recap tayo. You're taking time to your house. Siguro nag-vacation leave kayo or umuwi kayo sa inyong bahay. Nagkaroon ng pag-uusap dito. Pero nagkaroon po ng argument dito kasi may tutol sa inyong desisyon sa buhay, sa inyong desisyon sa inyong kaperahan. Opo, may taong hindi totoo sa inyo or maaring ikaw po yung hindi totoo sa kanya. Okay, so may tutol po sa inyong desisyon which may be from your work ito or sa inyong family kasi nagkaroon na pag-uusap dito. So, ayun, may tutol. Tapos, may paglilipat dito ng isang lokasyon or biyahe para sa i-workout nyo yung magkaroon na ng action. I-workout nyo na yung stability and security sa inyong buhay. You're taking an action towards your goal. And may matatanggap kayong mensahe which is nagbigay ito ng concern sa week na ito. Okay, which is unexpected ito. It may be galing ito sa text, call, email, mail, or sa isang tao na direct isabi sa inyo. Tapos, ang sabi po ng cards dito na it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Releasing of old emotions. Then, believe in miracles also. Tapos, ang sabi dito, your energy na may tutol sa inyo, medyo disappointed kayo kasi may tutol sa inyo. It might be sa kaperahan nyo ito, sa karera, or sa inyong family. Tutol sa inyong desisyon. Tapos, may nakita po ako sa career and money nyo po. May nakita akong loss of money dito. So, dobleng ingat kasi may nakita ako. Dalawang cards na po nagsabi na may panduloko po may manloloko po, may scammer, may manining lang. Oo, deception po, pagniling lang. Okay?
So, ayun po, may panlilin lang. Tapos, mag-ingat talaga sa inyong bagay na importante sa inyo. Mag-ingat po, tsaka mag-ingat din sa inyong plano sa inyong proyekto kasi baka nanakawin ito. Kasi may nakita akong mga sinungaling dito, nagbabackstab sa iyo, may tinatago sa iyo, plastic po siya, may taong hindi ka binibigyan ng halaga, walang pakialam sa inyo. So, may posibleng paninin lang at pagsisinungaling. Okay, so mag-ingat po sa taong ito. Maaring sa kasamahan mo ito sa bahay o sa inyong trabaho. Sano pa? Okay, this is good news kasi. This is overflowing abundance. Overflowing abundance, tuloy-tuloy ang pagpasok ng kaperahan sa inyo, nagkaroon ng financial growth, career growth, self-growth kasi you're taking in action. Ito, may natanggap kayong kaperahan dito ha, kaya nag-take advantage itong manlolokong ito kasi nakita niya na may malaki kang pera, may malaking bagay na ingatan mo na alam niya. So, hanggat maaari dapat wala siyang alam. Guard yourself kasi wag magtiwala agad sa isang tao kasi may intention talaga na kunin niya yung bagay or tao na mahalaga sa inyo. So, ayun. Sa buhay pag-ibig po, may nakita po ako dito na nag-uusap po kayo. Nag-uusap kayo sa inyong kapareha or kasama sa bahay. Nag-uusap po kayo na regarding, may celebration kasi dito monthsary, anniversary. Basta po may celebration kayo. Tapos, na-brought up nyo po yung learning journey nyo. So, kunin nyo lang po yung natutunan nyo po sa journey nyo po, yung mga obstacles, challenges sa inyong relasyon, yun. Kunin nyo lang po yung learning journey. Wag, i-leave nyo po yung mga pangit na nangyari po. Yung learning journey lang po yung kunin nyo. Kasi baka magkaroon kasi ito ng argument, diba? Tapos na kasi yun. So, ayun, learning journey lang po. Tapos, para sa susunod, kung ma-encounter nyo yung isang sitwasyon, alam nyo na kung ano yung dapat gawin. Tapos, which is good news din dito kasi may nakita kong recovery. You're releasing the pain, you're letting go of the old emotions, which is connected dito. Dalawang cards na po nagsabi na you are decided to move on, to heal yourself. You are both. Actually, you are both. You are both decided to heal yourself, to move on, to let go, okay? Tapos, sa mga single dyan, nagkaroon kayo ng, your romance is blooming. May fun flirting dito, someone likes you, nagkaroon ng, gusto niyang makipag-date sa inyo. Tapos, may na-pension din kayo sa mga may relasyon dito na may habol sa inyo or isa sa inyo may fear of abandonment na tackle nyo po, na-mention nyo po sa inyong pag-uusap. So, some of you sa mga single dyan, you're taking time to your home, naglilinis kayo na sa inyong bahay, tapos you're taking time to yourself, nag-watch kayo ng movie para ma-relax kayo at magkaroon ng kalma, you're taking time to your pet here. Ang dalawang cards na po nagsabi. Tapos habang nag-uusap po kayo dito sa inyong family ba or sa inyong kapareha, may enlightenment may realization po. So which is good kasi may na-realize kayo. And lead the way, light your own path po. Kailangan talaga mag-move forward kayo para mas patuloy pa tong overflowing of abundance na na-receive nyo sa week na ito. So, ayun, guard your heart, guard yourself also. Sa mga taong walang believe sa inyo. Kasi may tuto sa decision So, ayun. Excuse me. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius.
ngayong week na ito. Message from Archangel Ariel. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. That is the message from Archangel Ariel. This is prosperity, overflowing abundance and prosperity. Ang ganda. So, ayun, your materials needs are provided. So, granted na. Yung mga kailangan mo, yung hinihiling nyo sa universe, granted na, dumating na ngayong week na ito. Your material needs are provided as you follow your intuition. So, follow your intuition and manifest your dreams into reality. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 10 to 16, weekly po, weekly gabay. Message from Archangel Jophiel. Go outside, get some fresh air, and connect with nature to release stress and gain new creative ideas. So, move out from your comfort zone, go outside, take time to our nature, take time to yourself para ma-release yung old emotions nyo po, relieve stress, and gain new creative ideas. That is your reading po, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito from December 10 to 16, 2023. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.